Maulan na morning, guys. Nalapsan akong bedsheet. Lakas ng dugo ko. Yung napkin, medyo manipis. Kanina na-feel ko na, nagising ako na medyo, malakas. Pero natulog ako uli. Hindi ako bumangon kaya nalapsan ang ating bedsheet. Kumuha ako ng bagong bedsheet sa Hinugasan ko lang yung may pating dugo dun sa bedsheet. Tapos, binigay ko na dun sa laundry para i-washing. Ako na lang magpalit ng Hindi na ako magtawag ng housekeeping. Double bed, ayan. Humingi ako ng What? Summer party. Nagluto ako ng lumpia dun sa kitchen. Pinatikim ko kay executive chef. Sabi niya, ramrucha, crispy. Tikit siya. Matabang, natatabangan ako. Hindi ko na anuhan ng konti lang kasi asin nilagay ko kasi natatakot akong masobrahan ng asin. Matabang sa akin, hindi ako nasasarapan. Parang ewan ko ano nangyari sa panlasa ko. Tsaka, konti lang kasi yung coriander doon. Dapat maraming coriander kasi para malasa ba. Wala eh. Dami ng magic sarap ko nilagay. Sabi ni chef, maganda daw yung pagkabalot. Tapos sabi niya crispy. Wala naman siyang sinabing masarap. Iba talaga pag yung chef na yung umitikim kasi dahan-dahan nilang inunguya, tapos pinapakiramdaman nila anong nilagay doon, anong flavor. Like you pull that this. Yeah. Yeah. You like this with your mouth? Why, with your lips? Oh my God. Why na? Ulan guys, ulan-ulan. Alas 7 na pala dito. Alas 7 na ng gabi. Ayan, maliwanag pa rin. Good morning guys. First day of exam ni Babu. Say hi. Hi. And maulan.
Pakita ko sa inyo mga mga rice farm. Maganda sila tingnan, guys. Mag-exercise tayo, guys. And then, nagtimpla ako ng green tea with lemon. So, ang init. Buti na lang kumulimlim ng konti. Hindi yan mawala yung grocery ko, no? Ay, baka may ahas dito. Wala, gusto ko na magandang background pa nagchika-chika ako sa inyo. Diyos ko, sana walang ahas. Ayan. Ayan. Ayan, background natin. So, hindi rin pala masyadong kita yung basakan. So, gusto ko magchika sa inyo, guys, kung bakit naiyak ako sa galit ba. Sobrang galit ko sa exam ni Babo. Ilang subject yung kay Babo ngayon? 7. 8. Wait. 7 subjects. Sa 7 subjects na yan, 3 ang in Nepali language. Nepali, local, at Serofero. Serofero means social studies. Yung social studies na yan at local, wala yan sa kindergarten nila. So, class 1 lang, pataas meron yan. Guys, more than 50% ng mga estudyante or 70-80% ng mga estudyante, hindi yan sila marunong magbasa ng Nepali. Basic lang ang alam nila, alphabet. Nakakalimutan pa nga nila ang alphabet eh. So, alphabet tsaka mga basic na words lang yung pinag-aralan nila sa Nepali. Medyo okay si Babo, kuha ni Babo, mabilis lang yung, madali lang yung exam ni Asta ma'am. Kaya nagulat ako this time na yung Serofero social class nila. Humingi nga ako ng coverage. Sabi naman nung teacher ni Babo, merong model question. Guys, yung model question, ilang question lang naman yun eh. Tsaka yung bata yung nagsusulat, hindi pa nga natatapos eh. Ilang question lang yung nandoon. Tapos, alam mo yun, hindi pa talaga siya clear na sulat ng bata. So, dapat ang coverage yung kung anong topic ang lalabas, kung anong chapter ng libro. Wala nang gamit yung libro dito, guys eh. Parang hindi ko sila nakitang seryosong gumagamit ng libro. Sayang lang yung pagbili ng mga libro na yan. Yun nga, binigyan ako ng teacher ni Babo ng test paper nung nakaraang year. Yung nakalagay doon, yung question and answer, nakasulat, yung sentence na isusulat nila, tapos yung may blanco lang yun ng isusulat nila yung sagot nila. So yun yung practice namin ni Babo. And then ayun
ayun, 1 week kami nag-practice ni Babu. Hirap na hirap si Babu, guys. Hirap na hirap siya. Pero alam mo yun, nakakaintindi na siya, nakakabasa na siya ng mga basic. Pero ayaw niya, hindi siya interesado. Pero pinilit ko pa rin siya kasi kailangan eh. Alam nyo yung magulang tayo eh. Gusto natin na makasagot yung mga anak natin sa exam. Kasi naranasan ko yung todo study ako eh. Pero elementary, hindi naman ako nag-study ng ganito eh. High school na lang nung umaabot ng madaling araw tayo mag-study para may, alam mo yun, ang saya sa feeling na, ay, lumabas yung mga pinag-aralan ko. Lumabas ang sinen ni Arati ma'am, yung class teacher ni Babu. Sinen niya yung test paper sa GC. 15 question and answer. 15 questions. 15. Wala doon nakasulat na kung ano, susulat ng bata. Ang bata ang bahalang magsulat ng kanyang answer, yung whole sentence na yon. So 15 yon. And 5 na fill in the blanks na may choices. 5. Tapos 5 na piliin ang naiiba. And then 5 na identification na walang choices. Identification, 2 ang isasagot nila. And then enumeration, 10 enumeration. Tapos yung iba drawing na. Biruin mo yun, question and answer 15. So sa 50 marks o 50 points, ilang points lang ang binibigay nila sa isang question and answer? Isa lang? 'Di ba? Nainis ako, talagang naiyak ako. Sabi ko dun sa GC, this is a very difficult exam. How can the kids answer this when more than 50% or 60-70% of your students cannot even read Nepali? Diyos ko, guys. Samantala yung math, yung English, yung science, pinipikitan lang ni Sundar. Ang easy ng mga question. Ang easy ng syllabus nila sa ibang ano. Yung local at Nepali, madali lang, guys. Kasi binigay ni Asta yung coverage ko, yung mga lalabas sa exam. So, ayun, umiyak ako sa galit. Sabi ko, Nepali system, ano nang nangyayari sa, hindi ko alam, guys. Diyan ba sa Pinas, ganyan din kahirap? Kasi may nag-comment doon sa Facebook ko na Montessori at saka grade 1 hanggang grade na local or mother tongue yung ginagamit sa pag-aaral, pagtuturo. Basta hindi naman ako nung nag-grade 1 ako, wala akong naalalang ganitong sobrang ko. Si Sanil din, guys, sobrang hirap sa Nepali, pero si Sanil hindi ko na siya control, hindi ko na siya hawak, hindi ko siya maturuan, hindi ko maintindihan yung lesson niya. Si Babo lang yung nag-guide ko, kaya talagang disappointed ako nung lumabas yung test paper na sobrang hirap nilang magbigay ng exam. Tapos yung pagtuturo nila, way of teaching nila hindi naman ganun ka-effective, walang tools na binibigay. So kahit sino naman sigurong parents talagang kaya sabi ko next year bahala na lipat-lipat sila ng eskwelahan. Kailangan na silang ilipat talaga sa private, guys. So yun lang, guys, mahaba na yung ko sa inyo. Chika ko sa inyo. Chika ulit tayo, ha, sa next vlog. Uwi po ako. Uwi kami ng mga bata bukas or next day. So ayun, guys, nandito na ako sa Kasara. Bye everyone. Tumitingin sila sa akin. Thank you so much everyone. God bless. Bye. Thank you, guys.